So now, ituturo ko paano gumamit ng Punnett square. So when we say Punnett square, ito yung table na ginagamit natin para malaman o ma-determine natin yung possible outcomes or possible offspring ng two individuals or ng two parents. So para magamit natin itong Punnett square, dapat alam natin yung genotypes ng parent. Kasi kung hindi, so, hindi din natin siya magagamit at hindi natin madadetermine ano yung possible offspring nila. So, ito yung sample problem number 1 natin. So, in dogs, the gene for fur color has two alleles. The dominant allele or capital letter F was for gray fur and the recessive allele small letter F was for black fur. So, meron tayong dalawang traits here. Isang gray fur, which is a dominant trait, then the black fur, which is the recessive trait. So, we need to determine the possible offspring of a heterozygous female dog and homozygous recessive male dog. So, given yung genotypes nila. So, kapag sinabi natin heterozygous, ibig sabihin, two different alleles. Isang capital letter F, isang small letter F. Then homozygous recessive, homozygous, so dapat pagkamukha. Then recessive, dapat small letter. So homozygous recessive is two small letters. Ngayon, we only have 3 steps para ma-determine ano yung possible offspring nila. So, step 1, we need to determine the genotypes of parents. So, nabanggit ko na rin to kanina. So, we have two dogs here, isang heterozygous, isang homozygous. So, heterozygous, ang genotype niya is capital letter F at isang small letter F. So, magkaiba. That's why heterozygous yan. Then, homozygous recessive. Homozygous, magkamukha. Recessive, parehas sa small letter. That's why meron silang genotype na dalawang small letter F. So, yun po yung step 1. Alamin natin yung genotypes ng parent. So, yung dalawang letter dito or mga alleles dito, yan po yung genotype nila. So, gagamitin natin yung genotype sa next step natin, which is the Punnett square. Okay, so yung Punnett square, ito po yung box. Ito, yung box na yan, so that is the Punnett square. Okay, so ang una natin gagawin is ilalagay natin yung genotypes ng parent. Okay, so ito yung sa mother kanina. Ito yung nasa female dog kanina. Isa siyang heterozygous dog. Heterozygous female dog. So, lalagay natin yung capital letter F dito at small letter F dito. The next one is yung sa male. Okay, lalagay natin yung small letter F dito at small letter F dito kasi isa siyang homozygous recessive. Okay, so pwede ba yan magkapalit? Yes po, pwede nandito si male, tapos andito si female, tapos andito si male. Pwede sila magkapalit kasi parehas din naman yan na magiging outcome. Okay, so after nating ilagay yung genotype ng parents sa labas ng Punnett square, i-breakdown natin yun sila or ilalagay dun sa mga boxes. So mag-i-start tayo dito. So, maglalagay tayo ng capital letter F downward. Kaya kung mapapansin nyo, meron tayong capital letter F dito, capital letter F dito. So, downward. Then, dito naman tayo, small letter F. So, downward din siya. So, kaya meron tayong small letter F dito, small letter F din dito. Okay, bakit sa pangalawa ko siya nilagay? Kasi, always, dapat yung dominant is nasa unahan. Okay, so since recessive to, nilagay ko na siya doon sa kabilang side para if ever man na dominant yung nandito, is hindi na tayo malilito sa paglagay. Okay, then after nyan, dito na tayo kay small letter F sa tatay naman. So maglalagay tayo sideways from left to right. So capital letter F, small letter F and small letter F. Okay, then lastly,
Itong letter F sa baba, so sideways din siya from left to right, small letter F, small letter F. So, ito na yung mga possible offspring nila. Itong apat na nasa loob. So, that's the genotypes of their offspring. Possible genotypes of their offspring. So, that is the step 2, the Punnett square. Ngayon, dito tayo sa last step, which is the summarization of the results. So dito, kailangan natin maipakita ano ba yung different genotypes at phenotypes ng offspring based sa Punnett square. So ito yung Punnett square kanina. So dito muna tayo sa genotype. Okay, so ito yung pinaka-result. So paano nangyari yan? Okay, so we have 3 types of genotypes. Isang homozygous dominant, isang heterozygous, at isang homozygous recessive. Okay, pwede tayong gumamit ng ganito or pwede natin gawin na to para hindi tayo malito. Pero kapag kaya nyo na siyang idiretso ng in-allele forms, okay lang din yun. So, dito man tayo sa homozygous dominant. So, meron ba tayong homozygous dominant dito? Okay, so wala. Pag sinabi kasi homozygous dominant, dalawang capital letter F. Okay, heterozygous. Yes, meron. 1, 2. So, we have 2 heterozygous. Okay, last one. Homozygous recessive. Yes, meron din tayong dalawa. So, meron tayong dalawa. Okay, so pupurahin na natin itong si homozygous dominant. Kasi wala naman tayo homozygous dominant. Okay, ngayon, lalagay na wala. Wait lang. Okay na. Okay, sulat ko lang ulit. Yung dalawa, heterozygous, meron tayong dalawa. Homozygous recessive, meron din tayo dalawa. Okay, ngayon isusulat natin sila in allele form. Okay, heterozygous, ito siya. Homozygous recessive, ito siya. So, meron tayong dalawa out of 4. Kasi 4 boxes yan. So, homozygous recessive, meron din tayong dalawa out of 4. Then, after nyan, ilalagay natin yung percentage nila. So, since 2 out of 4 to, ibig sabihin 50%. Then, 2 out of 14 to, ibig sabihin 50%. So, paano makuha yung 50% na yun? Ang gagawin lang dito, 2 divided by 4 times 100 para makuha yung percentage. Pero, para hindi kayo mahirapan, ganyan, ang gawin nyo na lang, bawat boxes is merong 25%. Take to 25% and for a total of 100%. Okay, since heterozygous is meron siyang dalawa out of 4, ito yung dalawa. So, since meron siyang dalawa, so 25 plus 25 is equals to 50, kaya 50%. Then, again dito, so since meron tayong dalawa, so 2 out of 25 plus 25, so 50%. So, ganun nakuha yung percentage na, or yan yung pwede natin gawin way para makuha yung percentage niya. Okay, so yan na yung genotype. Okay, paano naman natin makukuha yung phenotype? Magpipase tayo sa genotype. Okay, so we only have 2 characteristics there, or 2 traits there. The gray fur and the black fur. Kung saan si gray, siya yung dominant. And si black is recessive. Okay, so start tayo dito sa phenotype ng heterozygous. So since heterozygous yan, ang traits na mag-a-appear sa kanya is si dominant. Kasi heterozygous siya, nagdadala siya ng dominant alleles. So meron na tayo 2 dito. Yan. Dalawang
offspring na merong gray form or dominant traits. Okay, next one is homozygous recessive. Okay, so since meron tayong since homozygous recessive yan, mag-appear na traits sa kanila is recessive traits. Recessive traits kasi hindi siya nagko-contain or nagpadala ng dominant trait. So, meron tayong dalawang offspring na black fur. Okay, since 214 to, parehas 240, 50% na sila. So, that is the phenotype of the offspring. So, yan yung pinaka-last, step 3. So, I hope klaro yung explanation ko paano nakukuha yung genotype and phenotype ng offspring ng two individuals or two parents.